Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-TH mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga and dyan sa Mexico. Buenos dias o buenas amigo. Buenas noches amigo. Bago po ako patuloy po sa aking ididikod na padala po ng ating ka-TH ay aking po munang pinasasalamatan po yung mga aking followers at mga subscriber na walang sawang patuloy na nanonood po at pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. Ito po yung marami ding nagtatanong at maraming nagko-comments po sa comment section regarding sa decoding and analyzing sa mga Yamashita treasure like signs, markers, and symbols. So, yung gusto nga pala magpapadikod, pwede nyo pong ipadala po sa aking FB page, Alejandro Sanchez po. Naka-shade po ako doon. Yung aking profile po ay naka-shade, naka-sunglasses po ako doon. Yung po, yung piliin nyo po kasi marami pong Alejandro Sanchez doon. At hindi lang tayo, marami tayong kapangalan mga ka-TH. So, yun pong naka-shade na Alejandro Sanchez. Doon po pwede kayo magpadala. Doon nyo po pwedeng isend para po ating matulungan, madikod po yung mga treasure signs, markers, and symbols po ng Yamashita treasure. Ito po, mayroon po tayong isang kabayan po natin na si Mr. Rolly Adlaon Luok. Ito po yung gumagawa ng treasure hunting equipment po. At tayo yung nagpapasalamat po sa kanya dahil mayroon po siyang ginawang mga pangmasa talaga ng mga treasure hunting equipment like gold locator, arometer, and Japanese wand. So, napaganda po dahil mayroon na tayong made in Philippines na treasure hunting equipment panlaban po sa mga imported po na item na treasure hunting equipment na medyo mahal talaga po ang presyo. So, ito po mayroon na po tayong Philippine-made na treasure hunting equipment. So, PM lang po kayo. Pwede nyo kontakin si Mr. Rolly Lucadlaon sa 092626-32843 or pwede kayo mag-message doon sa kanyang FB page Rolly Adlaon Luok mga ka-TH. Okay po, diretso na po tayo mga ka-TH sa ating pagdikod. So isang marker stone na mga ka-TH na pinadala po ng ating ka-TH upang i-decode o i-analyze. Ito po ay medyo may kalaitan lang po. At maganda po itong markers nito dahil ito ay parang lone markers na nag-isa lang po sa isang area sa bundok nito mga ka-TH. So, ang maganda nito mga ka-TH kasi nga para siyang sa picture na pinapadala ay hindi siya ganong kalakihan at wala pong mga katabi na pwedeng magiging coordinated or pwedeng countersign ng markers na ito mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ang ating assessment nito. I-check nyo po yung kabuuan. Pwede nyo pong i-detect yung kabuuan mismo ng bato na yan, ng markers na yan. At mayroon din ako nasilip dyan ng mga countersigns dyan, mga signs dyan na pwede nating i-guide. Parang pointers na rin po ng
kung saan po may item po dyan sa area niyan. So, yung apat na sulok ng markers na yan, yung east, west, north, and south ka-TH, pwede nyo pong i-check yan yung distansya o layo mula dyan sa marker na bato ng 312 hanggang 5 meters. Yung apat na sulok, yung east, west, north, and south, baka po mayroong mga counter sign yan like mga punong kahoy, old century tree, or may mga bato pa dyan na pwedeng mayroong counter sign na markers mga ka-TH. So, ito po, tingnan nyo po mula sa layo ng 1 to 5 meters mga ka-TH. So, ito po, pwede nyo i-check po, baka mayroong mga bato na medyo hindi ganong kalakihan na mayroong counter sign mga ka-TH. So, pwede po nyo pong i-check po kahit 1 meter distansya po dito po sa kanyang ginalagyan na hindi naman gaano kalakihan itong marker stone ito mga ka-TH. So, ang maganda nito dahil ito'y kung mag-iisa lang ito at walang kasamang mga bato na pwede magiging counter sign, pwedeng magiging kanyang pinaka counter coordinated sign. At good news ito dahil isang posible po ang item ito ay hindi ganong naglalayo, hindi ganong lumayo sa kanyang stone marker na ito mga ka-TH. Pwede nyo pong mag-test-dig po dyan sa kahit 1 meter ang distansya dyan sa apat na anggulo. At pwede nyong mag-test-dig po kayo ng 1 meter hanggang 1.5 meter deep ang lalim po ang inyong test-dig sa apat na sulok mga ka-TH. East, west, north, and south mga ka-TH. So, ayan po ay isang decoding lamang mga ka-TH, isang pag-aanalisa lamang. So, hindi talaga natin masabi na ang pagdidecode, ang pag-analisa ay pwede magiging 100% na matukoy natin, malukit yung item na kinalalagyan nito. At siyempre, iba pa rin yung mayroong treasure hunting equipment like gold locator and metal detector mga ka-TH. So, pwede nyo pong i-detect po yung paikot niso, yung apat na sulok kung mayroon kayong treasure hunting equipment mga ka-TH. So, i-detect nyo po mismo yung bato, yung kauban ng bato kasi may mga markers na minsan yung item is under the rock or enclosed the rock mga ka-TH. So, isa po yung lahat po ng anggulo ay ating pong titingnan, ating susuyurin kung ano po yung pong mga sign and markers na yan mga ka-TH. So, ito po, mayroon pa akong napansin po na mayroon siyang naka-pointers na in between south and west mga ka-TH. So, i-check nyo po yung area na yan sa hanggang 1 to 2 meters mula dyan sa kanyang marker stone. Pwede nyo pong i-detect yan ng metal detector or gold locator mga ka-TH. So, yan po ay isa lang po sa ating binabasihan po yung arrowhead niya. Medyo naka-pinpoint po doon sa in between south and west mga ka-TH. So, ganyan po talaga mga ka-TH sa decoding and analyzing mga ka-TH. Ang next mga ka-TH ay ate pong titingnan po
kung ano pa yung mga ibang pwedeng magiging pointer nitong markers na ito mga ka-TH. Sabi ko nga mga TH, kung itong markers nito kung mag-isa lamang at medyo na malayo sa mga o liblib na lugar na ito, ay napakagandang markers ko. Kasi hindi po ito pwedeng kalikasan lamang po na biglan lang tumubo itong markers nito. Ito ay sa tingin ko ay isang man-made na pwedeng sadyang linagayan mga ka-TH. Kasi nga hindi yan gaanong kalakihan mga ka-TH. So pwedeng isang sadya po na maging talagang isang marker ng isang treasure yan mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay sana po ay ating nabigyan po ng linaw at nabigyan po ng mga guide na pwede kung saan po pwedeng magdig o maghukay, magtisdig. So ganito lang po ang talagang ating kung wala tayong gamit, wala tayong treasure hunting equipment like detector, gold locator, kung magbibis lang po tayo sa decoding, yun naman talaga po ang ating titingnan kung ano lang yung mga signs and markers po na nandiyan sa ating markers mga ka-TH. So mga ka-TH, ang isang marker kasi kapag marami siyang pwedeng pointers, pwedeng arrowhead, so sa pa-decoding, so talagang isa-isahin po natin yan upang pwedeng yung lahat ng pointers na ay masusundan po natin mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, sana po ay tayo ay nakatulong po sa isang ka-TH po natin na nagpadala po ito ng marker stone sign mga ka-TH. Okay po, maraming salamat po. Yung mga bago pa sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. And also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Okay, muli maraming salamat po mga aking mga subscriber, aking mga followers po, mga avid kong followers na walang sawang nagsubaybay po sa aking YouTube at channel mga ka-TH. Okay po, sa muli, ako ay nagpapasalamat. Maraming salamat. God bless as always mga ka-TH. Ingat po tayo ka-TH.